Sa ating balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operations at maintenance project ng 100. Pagkonekta sa Luzon, ang North-South Railway na magbabago sa Pilipinas. Isipin mong nagising ka sa Calamba at nakarating ka sa Clark sa loob lamang ng 3 oras. Walang traffic, walang nakakapagod na biyahe. Hindi ito isang panaginip. Ito ang pangakong hatid ng North-South Commuter Railway or NSCR. Isang elevated railway na may habang 147 kilometro na handang baguhin ang takbo ng paggalaw ng bawat Pilipino. Itinataguyod sa ilalim ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NSCR ay hindi lang proyekto ng transportasyon. Isa itong matapang na hakbang patungo sa mas episyente at mas inklusibong kinabukasan. At nangyayari na ito. Ano ang NSCR or North-South Commuters Railway? Mula sa Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa Laguna. Daraan ito sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. May 35 istasyon. 31 elevated, 3 nasa lupa, at 1 underground. At inaasahang makapagseserbisyo sa mahigit 1 milyong pasahero bawat araw. Dalawang uri ng tren ang tatakbo rito. Ang commuter trains na may 51 train sets kayang magsakay ng hanggang 2,242 pasahero kada biyahe. At ang limited express trains, 7 train sets para sa mabisang o mabilisang biyahe. May kapasidad na 386 na pasahero bawat isa. Ang bilis ng mga tren ay 120 hanggang 130 kilometro bawat oras. Malayo sa kasalukuyang 20 hanggang 40 kilometro bawat oras. Ang dating 4 na oras mula Clark hanggang Calamba, magiging 3 oras na lang. At kung patungong Alabang ka, 2 oras lang gamit ang express train. Ang timeline ng proyekto, isinagawa ito sa ilang yugto. Pre-operations. Mula Marso 2026 hanggang Hulyo 2027. Ang unang yugto, Clark hanggang Valenzuela. Partial operations mula Disyembre 2027 hanggang Setyembre 2028. Ang ikalawang yugto naman, Alabang hanggang Calamba, Oktubre 2028 hanggang Disyembre 2031. At ang full operation ay Enero 2032. May mga depot sa Clark, Valenzuela at Calamba para sa maayos na maintenance. Ano ang matutulong ng pribadong sektor? Hindi lang ito proyekto ng gobyerno. Isa itong Public-Private Partnership or PPP. Ang kontratang pang-operations and maintenance na nagkakahalaga ng 229.32 billion ay inaprubahan ng Economic Development Council sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. Bagamat hindi pa inaanunsyo ang napiling operator, bukas ang PPP model sa bidding para sa mga pribadong kumpanya. Ibig sabihin, may transparency, may competition at may pagkakataong gawing world-class ang serbisyo. Hindi lang transportasyon para rin sa kalikasan. Layunin ng proyekto na bawasan ang carbon emissions, ginhawahan ang traffic at pasiglahin ang berde at episyenteng kaunlaran sa kahabaan ng ruta. Isasama rin ito sa Metro Manila Subway.
para sa seamless na biyahe sa buong Luzon. Bakit mahalaga ito? Para sa mga commuter, mas kaunting biyahe sa daan, mas maraming oras kasama ang pamilya. Para sa mga negosyo, mas mabilis na logistics, mas malawak ang abot ng talento. Para sa bayan, ito ay progreso, makikita, mararamdaman at magbabago ng buhay. Pero may mga tanong din. Magiging abot kaya ba ang pamasahe? Magiging bukas ba ang operasyon sa publiko? Makikinabang ba ang komunidad sa gilid ng riles o sila ay mapapalikas? Dapat tuloy-tuloy ang pagtatanong. Dahil ang infrastructure ay hindi lang bakal at simento. Ito ay tungkol sa tao. Ang North-South Commuter Railway ay isang makasaysayang proyekto. Pero ang tunay na tagumpay nito ay masusukat kung ito'y magiging patas, accessible, accountable sa mga Pilipino. At ito ba ay kapaki-pakinabang? Habang unti-unting bumubuo ng riles, bumubuo rin tayo ng pag-asa. Dahil ang tren na ito ay hindi lang daang-daang bakal. Ito ay daan patungo sa isang mas magandang Pilipinas. Ano ang papel ng SMCC sa NSCR? Ano ang SMCC? Ito ay Sumitomo Mitsui Construction Corporation, isang dambuhalang Japanese General Construction Company na nabuo noong 2003 sa pagsasama ng dalawang makasaysayang Japanese construction giants, ang Mitsui Construction at Sumitomo Construction, na parehong may malalim na ugat na nagsimula pa noong huling bahagi ng ika-9 na siglo. Ang pagsasanib na ito ay lumika ng isang kumpanya na may walang kapantay na kadalubhasaan at pandaigdigang abot. Ang SMCC ang magiging kabalikat ng Pilipinas sa paghubog ng North-South Commuters Train. Ang pandaigdigang kagalingan ng SMCC ay kilala sa advance nitong teknolohiya, partikular sa mga larangan tulad ng konstruksyon ng matataas na gusali, seismic reinforcement, pre-stressed concrete structures, at urban underground spaces. Hindi lang sila nagtatayo, sila ay mga innovator na nagdadala ng mga makabagong solusyon sa mga komplikadong hamon sa inhinyero sa buong mundo. Ang pangako sa Pilipinas, ang SMCC Philippines Incorporated ay may hawak na AAA PCAD license, ang pinakamataas na klasifikasyon para sa mga general contractor sa bansa na nagpapahiwatig ng kanilang kakayahang umawak ng kahit na ang pinakamalaki at pinakakomplikadong proyekto. Nakabuo sila ng reputasyon para sa walang kapantay na kaligtasan at superior na kalidad. Ang kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa pisikal na istruktura, malaki ang kontribusyon ng SMCC sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino at pagpapaunlad ng lokal na kaalaman sa mga advanced na metodolohiya sa konstruksyon. Dahil SMCC ang kabalikat ng Pilipinas sa proyektong NSCR, nakakasiguro tayo na ang proyektong ito ay makabuluhan at tunay na patungo ito sa pinapangarap ng bawat Pilipino na makabagong Pilipinas.